Nagkasundo nga ang mga ito na magtungo ng Looniverse upang makapaghiganti, matapos nilang maayos ang lahat dito sa Earth. At pagsapit nga ng hapon ay nagtungo ang mga ito sa libingan ng kanilang mga kasamahan. Dito ay sinabi ni Xiao Yu na masarap umano sa pakiramdam na nakabalik na sila ng Earth, dahil andito ang mga kasamahan at kaibigan nila na pwede niyang ituring na pamilya, lalo nga at nakasama niya sa pagbabalik ang ating bida. Pero pakiramdam nga daw ng Squirrel na hindi na tulad ng dati ang ating bida, tama ka, may mga nagbago sa kanya, wika naman ni Xiao Yu, pero hindi na nga daw importante yun, dahil ang mahalaga ay kasama at makakasama nila ang ating bida anuman ang mangyari. Samantala, hindi naman daw inaasahan ni Nieting na magbibigay ng 5,000 Mero Fruits ang ating bida, para ma-restore ang foundation ng kanilang mga kasamahan, at dahil nga dito ay nagpapasalamat umano siya kay Shu sa ngalan ng buong Dragnet and Snares. Ayos lang yun mga kasamahan naman natin ang nabigyan, wika naman ng ating bida, pero ang totoo nga ay naiiyak na ito, at kinukumbinsi na lang ang sarili na kalaunan ay mababawi niya din ang lahat ng negative sa mga nabigyan ng Mero Fruits. Sunod naman ay nagpasalamat si Zhu Jin, dahil malaking tulong umano ang mga nakuhang bronze armor ng ating bida, pero sayang nga lang daw dahil matapos ng naganap na digmaan, ay madaming nasira at imposible na ding maayos ang mga ito. Sa hinaharap nga daw ay pwede na lang silang magkaroon ng 15,000 bronze torrent na hukbo, pero ang Dragnet and Snares nga daw ay mayroon pang mahigit 50,000 na sundalo o miyembro, na walang armor o hindi na makakapagsuot ng armor. Pero nilabas nga lang ni Shu ang Mountain and River Seal niya, sabay sabi na samahan siya sa isang malawak na lugar, dahil mayroon umano siyang mga pinamili na souvenirs para sa kanila mula sa Looniverse. Kaya naman nagkatinginan na lang si Nieting at Zhu Jin, habang tinatanong kung bakit umano biglang souvenirs ang kanilang naging topic, imbis na ang mga mas mahahalagang bagay. At ilang sandali nga lang ang makalipas ay masyado ang gulat ng mga ito, matapos makita ang gabundok na spiritual tools, at ito nga ang souvenirs na tinutukoy ng ating bida. Hindi nga makapaniwala sila Zhu Jin, at muli nga ay tinatanong nila kung ito ba ang mga sinasabing souvenirs ng ating bida, mukhang hindi mo nauunawaan ang salitang souvenir, wika pa nga nila kay Shu. Inabot na nga sila ng hatang gabi pero hindi pa din sila tapos sa pagbubuhat ng mga pasalubong ng ating bida sa kanila. Kaya naman wala nang masabi ang mga ito kundi puro papuri, karapat dapat talaga si Lu Shu sa posisyon niyang 9th Dragnet, wika pa nga ng mga ito. Ini-imagine na nga lang din ni Zuan kung anong klase daw kaya ng lugar ang Looniverse, at kung nanggaling nga daw doon ang lahat ng mga spiritual tools na inuwi ng ating bida, ay di kaya sumusulpot o tila bunga lang ito ng mga puno sa Looniverse. Agad nga din itong tinanong kung ano ang pagkakaiba ng Earth at Looniverse, o kung ano umano ang mga pangkaraniwan na makikita sa Looniverse at bihira o wala sa Earth. Napaisip nga din ang dalawang ito hanggang sasabihin ni Ye Xiao na malamang sa mga spiritual tools umano, habang si Negrito naman ay sinabi na siguro ay blessed stone. Pero mali nga daw sila dahil ang mga pangkaraniwan umanong makikita sa Looniverse, ay ang mga tao na nakatira sa mundong yon. Dahilan upang maumay ang mga ito sa ating bida na masyado naman ang tuwa matapos maka-earn ng negative points. Ilang sandali pa ay pinakilala naman ni Shu si Ji Chao kila Zhang, sinabi nga ni Shu na si Ji Chao ang makakasama nila na magtutungo sa bago nilang bahay o tirahan, bukod nga daw doon ay pwede din nilang ipagkatiwala kay Ji Chao ang armors nila upang malinis at maayos. Dito na kayo maninirahan ngayon kaya naman pag may kailangan kayo, ay huwag kayong mahihiya na magsabi kay Zekhao, wika pa nga ng ating bida, kaya naman agad na tinanong ni Zhang kung pwede ba siyang mabigyan ng mga libro, mas gusto ko yung humanities at history, wika pa nga niya. At dahil doon ay sinabi ni Shu na mas mainam umano kung magpahinga na siya at pinagbawalang magbasa, kaya naman masyado ang pagtataka nito sa ating bida, dati nga daw ay pinapagawa niya ng homework ang kanilang masundalo kahit nakasakay sa kabayo, pero ngayon ay bakit bigla siyang nagbago? Muli nga ay pinaalalahan na niya si Zhang na bawal magbasa, sabay sabi na gabi na kaya mas mainam kung kumain na sila at pagkatapos ay matulog na din. Pinagbabawalan nga ni Shu na magbasa ang mga ito, dahil baka umano magbigti na lang sila pag nalaman nila ang masaklap na katotohanan, na ang dating hari nila ay nag-plagiarized o nangongopya lang ng mga tula at novel dito sa Earth. Ilang sandali pa nga ang nakalipas ay pinakita na ni Zhang ang bago nilang tirahan, at agad na din niyang dinala ang mga ito sa liguan, kung saan matapos nilang makita ito ay agad-agad na din silang nagsiligo. Matapos na silang maligo ay sinabi pa ni Heita na ang ganitong pribilehiyo umano,
ay hindi ba para lang sa mga maharlika at mayayamang tao? Hanggang sa bigla pa nga itong nagulat at napapatanong sa kung ano umano ang bagay na kanyang nakikita, isa yang toilet o palikuran wika naman ni Ji Chao, kung saan ay agad nga din niya itong pinakita kung paano ito ginagamit, kaya naman masyado ang pagkamangha nito. Ilang sandali pa ay nagtungo na sila sa kainan, at dito ay sinabi ni Ji Chao na handa na ang pagkain nila, sabay hingi na din ng pasensya dahil apurahan umano ang paghahanda at pagluluto nila. Agad namang nagpasalamat si Zhang at sinabi na kahit kaning lamig pa umano ay ayos lang, pero matapos nga nilang makita ang mga hinandang pagkain para sa kanila, ay agad na naglaway ang mga ito. Naiiyak na nga lang din si Heitan habang kumakain at kasabay nga nito ay sinasabi din niyang napakasarap umano nito. At dahil nga sa pagsasalita ni Heitan ng puno ang kanyang bibig, ay sinabi ni Zhang na magdahan-dahan naman siya sa pagkain, mga cultivator tayo kaya kailangan nating umayos at dapat maiwasan natin ang anumang tukso o temptation wika pa nga niya. Pero tila nakuryente nga ang utak nito sa gulat matapos matikman ang pagkain. Kaya naman agad din niyang kinain pati ang kanyang mga sinabi at ginaya na din si Heitan. Wala nang tigil ang mga ito sa pagsubo kahit napuno pa ang kanilang mga bibig, at itong si Heitan nga ay nakuha pang humirit bago lunukin ang kanyang mga kinain. Agad nga ding sumunod ang lahat at muling pumila upang makahirit, dahilan upang mapatanong na lang ang mamang ito kung may mga buwaya daw ba sa kanilang mga tiyan, dahil pang 20,000 katao na nga daw ang nakakain nila. Samantala dinala naman ni Nieting sila Shu sa isang sekretong kulungan, at dito nga ay sinabi niya na sumunod silang lahat sa kanya. Sinabi nga din niya na mayroon siyang hinandang regalo para kay Xiaoyu sa lugar na ito, habang si Shu naman ay napapatanong sa kung anong regalo ang sinasabi niya, dahil hindi ba at isang kulungan nga daw ito. Hanggang sa ilang sandali pa ay naisip ni Shu na mukhang special na kulungan ang lugar na ito para sa mga sundalo ng Blackwing Army, hanggang sa makita nga din nila si Lin Ke, kung saan ay tinatawag nga sila nito dahil mayroon umano siyang sekreto na nais sabihin. Pero sinabi naman ng isa na wag nilang paniwalaan si Lin Ke, nababaliw na siya wika pa nga nito kaya naman agad na tinanong ng ating bida kung ano ang ibig niyang sabihin, habang si Lin Ke naman ay inuulit-ulit ang mga sinasabi niya. Napabuntong hininga naman ang lalaking ito at sinabi na mahabang kwento umano. Sinabi nga niya na si Lin Ke ang kauna-unahang sundalo ng Blackwing Army na napunta dito at nahuli nila. At matapos nga daw nila itong mahuli, ay ginamit nila ang mga masasarap na pagkain upang makakuha ng impormasyon mula sa kanya, hanggang sa isang araw ay binigyan niya ito ng pagkain Cantonese. Naalala pa nga niya ang nangyari noon, kung saan habang kumakain nga si Lin Ke ay sinabi niyang masarap umano ang dala nilang pagkain sa kanya, sabay tanong kung ano ang pinakamasarap na pagkain ng Cantonese. At dito nga ay sinabi niyang ang pinakamasarap na pagkain Cantonese umano ay ang nagmula sa Fujian, na tinawanan naman ng kanyang kasama habang si Lin Ke ay sinasabi na mukhang masarap nga yan. At sa sumunod na araw matapos nila itong dala ng pagkain mula sa Fujian, ay paulit-ulit na nitong sinasabi ang salitang Fujianese, hanggang sa tuluyan na nga siyang nabaliw. Nailabas din naman daw niya ang kanyang kinain, pero matagal nga din daw siyang nanatiling tulala at naglalaway hanggang sa muli siyang mangayayat. Masyado naman siyang mahina wika naman ni Zuan, sabay tanong kung hindi kaya nagpapanggap lang siyang baliw, at kung curious nga daw siya ay mas mainam kung lapitan niya ito, para na din malaman niya kung ano ang nais sabihin ni Lin Ke. At dahil nga sa sinabi ni Shu na lapitan niya ito, ay agad namang lumapit si Zuan sa selda ni Lin Ke, at paglapit nga ni Zuan ay nagkunwari pang naglinis ng lalamunan si Lin Ke, sabay tipo nito sa lahat ng plema sa kanyang lalamunan at agad na niya itong dinura sa pisngi ni Zuan, kaya naman pansamantalang tumigil ang kanyang mundo, habang pinagmamasdan ang makapit na plema sa kanyang pisngi. Hanggang sa biglang ang nagwala si Zuan at pilit pinapabuksan ang pintuan, dahil papatayin na umano niya ang baliw na ito ngayon din. Ilang sandali pa habang patuloy na nagbigay ng negative point si Zuan nang dahil sa inis, ay tinanong niya ang ating bida kung bakit hindi siya ang lumapit upang pakinggan ang nais sabihin ni Lin Ke. Ayaw ko kasing maduraan wika naman ng ating bida, dahilan upang tamaan ng emotional damage si Zuan na biglang sumakit ang dibdib, matapos ma-realize na alam na pala ni Shu kung ano ang planong gawin ni Lin Ke. Ilang sandali pa nga ang nakalipas ay sinabi ni Nieting na nakarating na sila, at sa loob nga ng seldang ito ay makikita natin si Chen Yushan, kaya naman agad na tinanong ni Shu kung ito ba ang regalo niya kay Xiaoyu. Dito ay sinabi ni Nieting na ito si Chen Yushan at isa siyang maestro level mula sa West State,
sabay tanong kung kaya daw ba ni Xiaoyu na makontrol ang kaluluwa o espiritu ng maestro level. At masyado nga lang ang tuwa nito matapos marinig ang sinabi ni Nieting, sinabi nga din niya na ito umano ang inaalala niya matapos siyang mag-breakthrough, at hindi nga daw niya inaasahan na makukuha niya ang kailangan niya dito sa Earth. Agad namang binuksan ni Shu ang selda kasabay ng paglabas niya sa isang marrow fruit, dahil kung kukunin nga daw ni Xiaoyu ang kaluluwa nito ay kailangang ma-repair muna ang kanyang cultivation. Agad nga din niyang sinumpak sa bibig nito ang prutas, at bigla na nga lang ding nanlaki ang mga mata nito, hanggang sa ilang sandali pa ay nagbalik na nga ang lakas nito, kung saan maging ang kanyang kamay na pinutol ni Nieting ay nagbalik din. Pero bigla na nga lang din itong napaungol kung saan ay nagdilim na lang din ang kanyang muka, dahil matapos bumalik ang cultivation niya ay mabilis na binutis ng ating bida ang kanyang katawan. Matapos nga niya itong patayin, ay sinabi ni Shu na maghintay lamang siya dahil ipapadala niya din si Duan Mu Huangqi sa impyerno, upang kalaunan ay magkita sila habang iniisip na basura ang espiritu na ito. Ilang sandali pa nga ay nakuha na umano ni Xiaoyu ang espiritu nito, at sinabi nga niya na malamang sa maging maestro na daw si Anthony, pag pinakain niya ang espiritu ng maestro na nakuha niya. Agad nga niyang binigyan ng chichirya si Nieting bilang pasasalamat, kung saan ay masyado naman ang tuwa ni Nieting at agad nga niya itong binuksan at kinain. Kaya naman napapatanong si Zuan kung chichirya lang ba talaga ang katapat ni Nieting, dahil bigla umanong nasira ang katangian o karakter niya. Ilang sandali pa ay lumapit nga si Zuan kay Xiaoyu, at tinatanong kung pwede din ba siyang bigyan ng chichirya, pero sinabi lang naman ni Xiaoyu na bumili siya kung gusto niyang kumain, kaya sumakit na naman ang dibdib nito. Agad din namang sinabi ni Zujin na mayroon din umano siyang regalo para kay Xiaoyu, at mabilis nga siyang niyakap ni Xiaoyu matapos niyang ilabas ang premium sand o white sand. Ang white sand ay tinuturing nilang spiritual tool, at ito din ang pinakamalakas na spiritual tool para sa mga Earth-type awaken, kaya naman sa tulong nito ay lalong lalakas si Anthony o ang mga pag-atake niya. Matapos nga nito ay sabay-sabay na silang kumakain, at dahil sa inggit ni Zuan ay sinabi na lang niya na hindi naman umano masarap ang potato chips nila, pero bigla nga din itong naiyak at nagyaya na lang ng inuman. Nagtungo nga sila sa Sichuan flavor, at dito habang umiinom sila Shu ay tamang kain pa din naman ng chichirya sila ni Nieting. At matapos nga ng tagay ng ating bida ay sinabi niyang kailangan niyang paalalahanan si Nieting, dito nga ay sinabi ni Shu na malamang umano sa may isang tao pa sa likod ni Duan Mu Huangqi. Kung saan ay kontrolado umano ng taong yun ang lahat ng nangyayari, kaya naman hindi sila pwedeng magpabaya kahit ba nag-api na nila ang mga Blackwing Army. Pag-aaralan ko ang lahat ng detalye kalaunan wika naman ni Nieting, sabay sabi na bukod sa Space Channel na nagbukas sa Longmen Mountain, ay mayroon din umanong mga Space Channel na nagbukas sa Northern Europe at North America, kung saan ay madaming insidente na din ang naganap. Pati mga pangkaraniwang tao at cultivator nga daw sa Luniverse ay napunta na dito sa Earth, kung saan ay nakakita na din ang mga ito ng madaming alipin mula sa Earth. Dahil ang ibang mga cultivator, ay sa pilitan na ginagawang alipin ang mga taong naninirahan dito sa Earth. Hindi nga daw maganda ang intensyon ng mga taga-Luniverse na nagtungo dito, dahil karamihan sa mga nagiging alipin nila ay dinadala nila sa Luniverse, at tinuturing na resource ang mga tao dito sa Earth. Ang orihinal na plano nga daw sana ni Nieting ay ituring ng patas at kapantay nila ang mga tao na nagmula sa Luniverse, pero dahil sa mga nagaganap ay mukhang imposible umano itong mangyari, dahilan upang bahagyang matahimik ang ating bida. Bigla namang tumayo si Ye Xiao na mukhang lasing na din, kung saan ay agad itong lumapit kay Shu at agad ding tinanong kung malaki ba ang kinita niya mula sa Luniverse. Sinabi nga din nito na sa totoo lang umano, ay nais niya ding magtungo ng Luniverse pag nagbukas ulit ang Space Channel upang magpayaman sa lugar na yon, pero ang hindi nga niya alam ay nakaposte na si Nolan K sa kanyang likuran. At matapos tanungin ni Nolan K kung ano ang sinasabi niya ay agad naman itong lumingon, at sinabi na lasing lang umano siya at walang saysay o katotohanan ang kanyang mga sinasabi sa ating bida. Pero hindi nga naniniwala sa kanya si Nolan K kaya nakatanggap ito ng isang malupit, habang si Ji Chao naman ay tinatanong kung takot daw ba si Ye Xiao kay Nolan K. Kahit may bukol na nga ito ay nakuha pa niyang magyabang, at kung iniisip nga daw nila na stricto si Nolan K, ay dahil lang yun sa hinahayaan niyang tratuhin siya ng ganito kahit nasa labas sila, pero pag hindi nga daw nila ito nakikita ay pinagsisilbihan siya ng kanyang asawa. Ilang sandali pa nga ay tulog na ang mga ito sa inuman,
Kaya naman agad na tinawag ni Xiaoyu si Anthony habang iniisip na amoy alak umano ang buong katawan ng ating bida. Agad nga din niya itong pinabuhat kay Anthony, at pagdating sa kanilang bahay ay iniisip ni Xiaoyu na ito umano ang unang beses na nalasing ang ating bida. Iniisip nga din ni Xiaoyu na mukhang may nais o mayroon siyang tinatakasan, pero ang mahalaga naman daw ay kasama siya sa lahat ng plano ni Shu. Samantala kinabukasan naman ay tinatanong ni Heitan kung ano ang pwede nilang pagkaabalahan, at bigla nga nilang narinig ang tinig ng ating bida na nagsasabing magtutungo sila sa paaralan. Ito ay ang ating bida na kumuha na umano ng guro para sa kanila, kung saan ay ituturo umano sa kanila ang mga dapat nilang malaman upang makapamuhay sila ng maayos dito sa Earth, sabay tanong kung na-surprise ba sila. At mukhang na-surprise nga si Heitan dahil hindi lubos akalain nito, na maging dito sa Earth ay kailangan pa din niyang mag-aral. Ilang sandali pa ay agad naman silang nagtungo sa paaralan, kung saan ay tinuturo sa kanila ang mga pangkaraniwang bagay dito na kailangan nilang malaman, gayon na din ang pagiging pantay-pantay ng lahat ng tao. At lumabas na nga lang din ang mga kaluluwa nila matapos malaman na may klase pa din sila hanggang gabi, bukod nga doon ay ang isang bundok din ng homework. At kinabukasan nga ay agad itong nag-report, kung saan ay mayroon daw masamang balita at nagtungo nga daw ang Blackwing Army dito sa bago nilang base para magnakaw. Agad namang tinanong ni Shu kung ano ang ninakaw sa kanila, at sinabi nga ni Heitan na ninakaw nila ang lahat ng kanyang homework, pero matapos siyang titigan ng ating bida ay bigla itong pinagpawisan, kaya naman nasampal siya ni Shu matapos ma-realize na nagsisinungaling si Heitan, sabay utos na ulitin ang kanyang homework. Sunod ay naging topic nga nila ang pagiging sibilisado, dahil nakatanggap nga daw ang ating bida ng report kung saan ay panay ang pagdura nila Heitan sa kung saan-saan, at mahigpit nga niyang pinagbawalan ang mga ito. Pero tinawanan naman siya ni Heitan kaya binalibag ito ng pambura ni Shu sa noo, at sinabi na alam niya namang hindi sila magiging comfortable sa una, pero kailangan nga daw nilang baguhin ang ibang ugali nila, habang iniisip na matatagalan pa bago umayos ang mga ugali ng kanyang sundalo at maging sibilisado. Sunod ay pinakita ni Shu ang mga cellphone sa kanila, at sinabi na tuturuan niya ang mga ito sa kung paano gumamit ng cellphone. At ilang sandali pa nga ay nasabi na lang ni Heitan na isa daw pala itong upgraded version ng telemirror, habang ang ating bida naman ay sinabi na mas mainam kung magpalitan sila ng numero, habang iniisip na mas mabilis siyang makakaipon ng negative points sa ganitong paraan. Muli makalipas pa ang ilang sandali pag-uwi ng ating bida, ay agad na tumawag sa kanya si Heitan at masyado nga ang tuwa nito matapos makita ang ating bida mula sa kanyang cellphone. Tinanong naman ni Shu kung bakit siya tinawagan ito, at tumawag lang daw pala si Heitan upang ipaalam sa ating bida na kaya na niyang gamitin ang cellphone, kaya naman pinatay ni Shu ang tawag. Hanggang sa sumapit nga ang hapon ay tumutunog pa din ang cellphone ni Shu, kung saan ay masyado naman ang tuwa ng isa sa kanyang sundalo matapos sagutin ni Shu ang kanyang tawag. Ilang sandali pa ay napikon na ito dahil sa paulit-ulit nilang pagtawag, kung saan ay nanginig na nga din ito sa galit kaya naman nadurag na ang screen ng kanyang iPhone. At dahil nga sa hindi pa din siya tinitigilan ng kanyang mga sundalo, ay nagwala na ang ating bida at sinabi na mukhang kulang pa ang homework nila, kaya naman daw doblehin niya ito kasabay ng pagbagsak niya sa kanyang iPhone. Makalipas pa nga ang ilang sandali habang abala sa paglalaro ng Mobile Legends ang mga ito, ay binagsakan sila ng mas madami pang homework o gawain ng ating bida, para maiwasan ang paggamit nila sa cellphone. Samantala sa sumunod naman na gabi ay sinabi ni Shu na tumigil na sa panggugulo sila Heitan sa kanya, kaya ito na ang oras para mag-usap sila. Dito nga ay tinatanong ni Shu kung may pamilya ba si Jiang Sui dito sa Earth, at wika naman ni Nieting sabay sabi na kilala at mayaman umano ang kanilang pamilya. Sabay tanong kung bakit ito na itanong ng ating bida, na bahagya namang natahimik hanggang sasabihin niya na may nais siyang matuklasan patungkol sa pamilya ni Jiang Sui. Agad namang binigay ni Nieting ang ibang detalye sa pamilya nila Jiang Sui, kasama na dito ang patungkol kay Jiang Yukyu o Mei Yukyu ang 5th Dragnet, na kasalukuyang responsable sa pagbabantay sa Southwest Continents at border, pero kasalukuyan nga daw siyang nasa seclusion ngayon sa norte ng Luo City. Dito ay sinabi nga din ni Nieting na malaki umano ang naging ambag ng pamilyang Jiang sa Dragnet and Snares, kung saan ay tumutulong umano sila sa lahat ng labanan, at lagi nga daw sinasakripisyo ng pamilyang Jiang ang kanilang sarili para sa ikakabuti ng mga mamamayan.
Sinabi naman ni Shu na magtutungo umano siya ng Europe at North America matapos niyang makausap ang Jiang family, kung saan ay sinabi din niya na dapat ay wala ng ibang mamatay, lalo na si Francesco at ang Saint dahil kailangan pa umano niya ang mga ito para sa ibang bagay. Pero pinatay na nga daw sila ni Nieting, at hindi lang siya nagkaroon ng pagkakataon upang sabihin ang tungkol dito sa ating bida matapos siyang bumalik. Dahilan upang bahagyang matahimik ang ating bida, sabay tanong kung kamusta na daw ang organisasyon ng Saint, at sinabi nga ni Nieting na ang pagpatay ng isang tao ay hindi naman nakaapekto sa kanilang organisasyon. Nitong mga nakaraan nga daw ay napabilis din ang proseso ng spiritual energy recovery o revival, dahil dito ay mayroong bagong A-rank na sumulpot sa kanilang organisasyon, at ang codename nga daw nito ngayon ay Warden. Sinabi nga din niya na ang organisasyon nila o ang Order of the Phoenix, ay mas tapat na ngayon kaya naman hindi na nila kailangang gumawa pa ng ibang aksyon, isa pa ay mabait naman talaga ang organisasyon nating wika pa nga ni Nieting, at mukhang napilitan na lang naman na sumang-ayon sa kanya ang ating bida, hanggang sa ilang sandali pa, ay sunod-sunod o sabay-sabay ang pasok ng negative points sa kanyang system.